A wonderful morning to each and every one of us. So sa umaga pong ito, isang verse, pero nandito na po ang lahat ng dapat nating matutunan tungkol sa Great Tribulation. Ibig ko sabihin, sa isang verse na ito, makikita mo yung tingkad. Since 10 minutes lang po ang bigay ng TikTok sa atin because I'm using a TikTok app, we can really get all of the things o yung mga sustansya, kumbaga lahat ng vitamina ng Great Tribulation sa iisang verse na ito po. Ano po? So, ito po nasa Matthew chapter 24. Again, do you have your Bibles with you? Nasa Matthew chapter 24 verse 21. Tignan po ninyo to. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Period. Wala na siyang magiging katulad. Okay? Tignan niyo mabuti ang premise. Wala na siyang magiging katulad, no? Nag-iisa lang po na panahon 'yon, no? At sa panahon natin ngayon, hindi pa natin siya nararanasan. Ulitin ko, wala siyang magiging katulad, no? Nag-iisa lang po siya na panahon at wala pa po tayo sa panahon 'yon. Bigyan din po natin yung wala pa tayo sa panahong 'yon. Wala pa tayo sa panahong 'yon dahil ito po ay nag-iisa sa kanyang kapanahunan at wala nang makakatulad pa. Pero praise God, wala pa po tayo sa panahong 'yon. Kasi kung binabanggit po nung iba tulad dati na nandoon na raw po tayo sa panahon ng Great Tribulation dahil nung nag-COVID, malaki po siyang pagkakamali. Dahil ang Great Tribulation po o ang 7 taon na tribulation na ito ay talaga pong nakatakda na pong mangyari noon pa. Ito yung Jacob's trouble na binabanggit. Pag sinabi mong Jacob, ano ang iyong mapupuna na salita? Jacob, may kinalaman sa mga Hudyo. Because this is the appointed time. Kung babasahin mo sa Zechariah chapter 14, this is the appointed time that they will recognize Jesus Christ finally as their long-awaited Messiah na nireject nila 2,000 years ago. So, ang tribulation po na 7 taon o ang Great Tribulation, sabihin mo na, yan po ay talagang magaganap, may purpose for the Jews to receive their own Jewish Messiah. Perpekto po ang panahon na yan, nakatala na po yan sa puso ng Diyos. Ito pong mga bagay na nangyayari po sa kasalukuyan, ito po ay mga foretaste o patikim pa lamang ng mga mangyayari during that time. Kaya kahapon ang vlog ko si Jared Kushner, sinasabi nila siya raw po yung AC, hindi mo siya pwedeng pangalanan. Pero kung ano man yung mga nakikita mo kay Jared Kushner ngayon, yan po ay patikim kung paano maghahari ang nag-iisang tao lamang at magkakaroon ng kontrol sa buong mundo. Amen? Si Jared Kushner, sa edad, medyo sablay na kasi siya ngayon ay more than 40, 46 or something, I'm not sure. Siguro 46, 45 ang edad niya. Alam mo yung Antikristo po, isa sa pinaka nakikita ng mga magagaling na Bible scholar sa Antichrist. He will mimic, yon. Yung Antikristo, he will mimic o gagayahin niya ang Panginoong Hesukristo sa lahat ng aspeto. Jesus Christ was a young rabbi. Actually, Jesus came out on the scene, late 29 years old siya noon, magte-30, nung siya po ay binautismuhan ni John the Baptist. Namatay siya sa gulang na 33 years old, napakabata. He's a young rabbi. He's a young man.
Imimimik po yan ng Antikristo in every way. Amen? Sapagkat pag ganung edad, nandoon yung appeal to capture yung mga tao. Madaling mahalina sa kanya ang mga tao. Si Jesus Christ, iba yung panghalina niya sa tao. Ito ay ang power of the Spirit. Pero ang Antikristo, since siya po ay padala ni Satanas, gumagamit siya ng deceiving factor, gagamit siya ng deceiving tactics para malinlang ang mga tao. At ang gagamitin niyang deceiving tactics ay ang kanyang looks. Isa po yung gagamitin niya sa kanyang deceiving tactics, yung kanya pong looks, yung kanya pong itsura. He will be a young man na bata na lalabas sa eksena, hindi po matanda. Sapagkat ang appeal mostly nasa mga kabataan. At si Antichrist, ang edad niya, tamang-tamang edad, 30 years old, kung lalabas siya sa eksena. Ano po? So, ano po pa po makikita natin dito sa tribulation nito? Yung greatest earthquake na sinasabi ng Revelation ay magaganap po sa tribulation. Again, the greatest earthquake mentioned in the book of Revelation will happen in the book of Revelation. Ibig sabihin sa panahon ng tribulation. Napakalakas na lindol po nun. Kaya hindi mo dapat ikukumpara yung panahon natin ngayon. Oy, tribulation na. Kasi ang dami kong naano. Meron pa nag-vlog. Ito ang katibayan that we are now in the tribulation. Okay ka lang ba sa sinasabi mo? Ibig sabihin, itong maganda dyan, itong premise dyan, kung ganito nakasama ngayon ang mundo, much more sa tribulation. Yes, sapagkat ang tribulation ay wala pong katulad. Hindi mo siya pwedeng, tignan po ninyo rito, ituloy na po natin yung basa natin sa verse 42. And except, sabi ng Bible, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Huwag niyong kalilimutan yung elect, yan po ay ang mga Hudyo. Ano po? Yung sabi nung iba, yung mga, nabubukas yun. Sabi nung iba, ako rin dati, nung medyo bago tayong Kristiyano, yung elect, akala ko dito sa verse 42, yung mga Kristiyano, wherein nung nag-aral ako talaga, inaral namin talaga ito ng rightly dividing the scripture. No, the elect, mga Hudyo pa rin. Kasi sila yung nandoon sa tribulation during that time. So yung favor ng Lord, ang dahilan lang po ay ang mga Hudyo during the tribulation. Dahil ang pinaka-purpose po ng tribulation ay ang mga Hudyo. Dahil the Jews will finally accept their Jewish Messiah, their very own rejected Jewish Messiah. Because they reject Jesus. They rejected their very own Jewish Messiah during those times na pumarito ang Panginoon. Kaya Jesus will be accepted during that time at magkakaroon ng napakalaking celebration. Pero yung celebration na yan, iyakan. Because they will weep, realizing that, hey, we rejected this man for a long time and yet we don't know that he is our very own Jewish Messiah. Sino po bang may konsepto ng Messiah? Walang iba kundi mga Jews, mga Jewish people, mga Hudyo. Amen. So pagdating ng Panginoong Hesus, tatanggapin na po siya. Wherein ang church, tandaan niyo po, ever since nung nag-rapture na, lagi na po tayong kasama ni Lord Jesus. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay nila Jesus. Minuulit-ulit ko po yan. So marami nagsasabi, sana mag-rapture na. Isa po ako doon, Maranatha. Come, Lord Jesus. Ka-good vibes na po ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko po kayo na maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button. Share this video, share this very important message, especially now end times. Dahil when you share this video, hindi mo lang share ang video ito, but you are sharing Jesus and His love towards the whole mankind. Salamat po. God bless sa ating lahat.